Isang minor de edad, sumama sa kapitbahay. Opo. Yung sabi po niya, sir, nasa Batangas po daw sila Santo Tomas. Nagkanda, gutom-gutom po ako sa kahanap po, tapos wala naman po sila. Pagmasdan niyo po mukha nitong dalawa, kapag nakita niyo po sila, isumbong niyo po sa amin nang sa gayon, mapupuntahan po sila ng mga pulis para hanapin sa kanila ang nawawalan si John Patrick Arcega. Pwede pa rin po ang kidnapping sa situation na to. Under po sa ating revised penal code, hindi lang po yung kidnapping kung hindi po yung detention o yung hindi pagbalik sa custody ng bata is punishable also by serious illegal detention po. It's all under one article, Article 267 po. Hindi po kailangan na sinabing kahit with consent sumama. The fact na yung parents who has the legal custody over the child, nire-request na po yung pagbalik and ayaw ibalik, ano na po yun? Illegal detention na po yun, Senator. Richard, Nico, please lang, ibalik nyo naman na yung anak ko, hindi yung pinaggagawa nyo kung tanga. Sabi ni Patrick, bibili kayo ng parot. Asaan yung parot? Hindi nyo pinapakita sa akin. Tapos hingi naman yung pambili ng rabbit. Tapos wala naman kayong pinapakita sa akin na rabbit. Di bali ma'am, lulutang to. Kung ako sa inyo, isoli niyo na yung bata at magmakaawa kayo kay ma'am, mag-sorry kayo, hindi na kayo makasuhan. Sige po sir, salamat Salamat po. po, madam. Ma'am Teresa, kamusta naman po kayo ngayon na alam niyo na po na ibabalik naman daw po ni Nico yung inyong anak? So, ma'am, masaya na po ako na may babalik na po yung anak ko. Para pong nabunutan po yung dibdib ko na sobrang hirap po talaga na sa kabila po ng lahat-lahat po na pinagdaanan ko ng hirap, may babalik po sa akin yung anak ko ng ligtas. Ma'am, pero nakipag-coordinate ba sa'yo si Nico at alam niyo po ba na itong si Richard ay hindi na naman po sumasagot? Opo, kasi ang ano lang po niya, si Nico lang talaga ang magbabalik po ng anak ko. Tapos nag-text po sila na ganito, ganyan na papunta na kami. Ma'am, nabanggit din po sa ere no, ilang beses na ganito rin, nangyayari din to na paulit-ulit na ibabalik pero hindi naman. So, tiwala po ba kayo na today makukuha yung bata? Tiwala naman po ako na talagang ibabalik niya po yung anak ko kung ayaw po niya talaga, kung hindi po talaga siya guilty or wala po siya talagang kinalaman sa mga nangyari, tiwala po talaga ako sa kanya. Ma'am, bakit daw po ba kinuha yung bata? Yun nga po ang tinatanong ko kung bakit niya iniano sa akin yung anak ko. Wala naman po silang masagot po ng sa akin kung ano yung dahilan. Basta ang sinasabi lang naman nila na gusto nila sana na makasama pa yung anak ko pero hindi naman po kasi po pwede yun, ma'am. Kaya yun po. Anong masasabi niyo, ma'am, hindi talaga natin ulit makontak yung Richard at hindi siya nagsorry man lang sa'yo sa pagguha dun sa bata? Yun nga pong inaano ko sa kanya na makipagkaugnayan na lang po siya para linisin din niya po yung pangalan niya kung talagang wala po siyang ginawang masama talaga sa anak ko. Pakita niya naman po na mabuti siyang tao, Sa totoo lang, ma'am, pinipigilan ko naman yung anak ko na na ganun talaga na wag siya matutulog dun kasi may bahay naman po siya. At saka nakakahiya naman po dun sa may bahay. Total yung Richard naman po, hindi naman po siya taga Cagayan. Yung Nico lang po talaga yung taga doon. So siyempre ako din po, mahiya din naman po ako sa pamilya po nung Nico. Doon na siya natutulog, doon na rin siya kumakain. Minsan pag doon siya sa bahay natutulog, tas doon sa Nico. Tapos yung pagkain po nila, kinukuha yung anak ko yung pagkain niya, dinadala po dun sa Nico. Sabi ko, ano ba yan? Ba't dinadala mo yung pagkain mo dun? May bahay naman tayo. Pero ang ko lang, ma'am, hindi ko talaga siya inabuse yung anak ko. Mahal na mahal ko po yun. Kaya nga po pinaglalaban ko po na mabawi po talaga yung anak ko. Naparito lang po kami sa Barangay Molino 3 para humingi lang po ng assistance dito kay Ma'am Teresa. Okay. Bali, isusurrender na po kasi yung anak niya na kinuha po ng dalawang magkasintahan po from Batangas pa. So dito po namin naisipan, sir, lumapit kasi dito din nakatira yung kapatid po ni Ma'am Teresa. Okay po. And andyan daw po sa may kainan dyan dito din, sakop din ng Molino 3. So hingi lang kami, sir, ng assistance po mula dito kay Kap
sa Barangay Molino 3? Willing to help naman po ang ating barangay 24/7. Andito po ang ating tanod, ang XO po si Carlo Permato and the rest of the tanod po. And we make sure po na makukuha rin po natin yung bata with the assistance of the barangay po. Anong masasabi niyo, sir, na kaharap niyo na po yung nanay ng bata? Ate, kung ano man yung nagawa ni Richard, pasensya na lang, sorry na lang. Kasi ako din, parang ano po yung parang nakokonsensya din. Pero bakit? Kasi pinatagal mo pa, di ka man lang sana nag-text. Ate, hindi ko rin kasi alam. Kasi nung nag-time lang nagpunta doon ako, doon ko nalaman na meron to. Hindi mo ba alam kung gaano ko nag-aalala? Alimbawa, ikaw, anak mo, tapos ganun yung mangyari. O, sino ba naman hindi mag-aalala? Oo, kaya nga hindi. Yun ang hindi nyo kasi maintindihan sa akin. Siyempre, nanay ako eh. Hindi ko naman sinasabing pinapabayaan ko to. Nakikita nyo naman kung gaano ko din to di ba dun sa amin. Sir Nico, paano nakabalik yung bata or paano mo nakuha yung bata kay Richard? Yun nga po, kinontak ko po si Richard. Ayun nga po yun, dahil dun sa nakapost nga po. Ang lagi mong sinasabi sa amin, hindi mo makontak si Richard at wala siyang cellphone. Paano mo nakontak? Time pa yun, nag-text po siya sa akin kasi gamit po na yung SIM card ko po na dati. Doon niya po ako na-contact. Sir, kung kaya naman pala gawin ng paraan, ba't hindi niyo ginawa yun noon pa? Kasi nga po, tinatanong din po namin kung gusto pa niyang umuwi. Ganun, no, kaso nga lang po, umaayaw nga po siya. Alam niyo ba na minor yan? Pwede ko kayo kasuhan. Kahit hindi sila magkaso kami, pwede magkaso sa'yo. Bakit hihiramin yun, tapos hindi nyo na ibabalik? Abduction of minor po yun. Kinukurap nyo yung mind yan. Mamaya tatanungin ko pa po yan kung anong ginawa nyo sa kanya. Kahit na hindi magkaso magulang yan, CSWD ho yan. Mali ho yung ginawa ninyong ganun. Tapos ngayon yung prime suspect, wala sa dito, ikaw, accessories ka din. Di ba yung nakatira siya, magkasama kayo ni Richard sa bahay, nakikita mo din siya? Ano po, pinisita ko po. Magkaliping partner kayo, di ba? Hindi po, kasi wala na po kami nung time na lumuwas po Alam ako mo, dito. sir, at the end of the day, malalaman din namin kung nagsisinungaling ka, baka ikaw ang madiin dito. Ginamit ka niya. Minor yan eh. Abduction saka corruption of minor yung gagawin sa'yo yan. Paano ka ngayon yan? Depende yan sa ng magulang. Kung tutuluyan kayong kasuhan o ano man. Pero tatanong ko pa rin yung bata, baka meron ng sexual abuse yan. Wala po. Ha? Wala po. Hihiramin po muna namin si minor dito po, kakausapin po namin. And what's happened po, doon sa isang buwan na kasama po si Sir Richard. After po evaluation and intervention po, we're going to contact po sa CSWD if meron pong nangyari. If not po, we will invite po the parent of John Patrick that this the result of intervention. Hindi lang po dito natatapos yung intervention, ma'am. We will endorse you po from the City Social Welfare Development Office from the City of Bacoor, headed by Emilian Ogalde po. Hihingi po tayo ng assistance po sa kanya. We're going to seek help po regarding po sa situation po ni Sir John Patrick. We undergo po the mental test, the emotional test, and physical test po, and the psychological test po. Tinanong po namin siya ng some question na if, like for example po, kung meron po ba siyang nadanas doon sa pag-stay ng 1 month kay Sir Richard, and he said po na wala naman po since lahat naman daw po ng gusto niya ibinibigay po ni Sir Richard. Ang reason lang po kaya ayaw niya pong sumama or magpahatid po doon sa parent niya since ang sabi niya po kasi kagustuhan din po ng bata. Which is we explain naman po na sana ikaw naisip mo rin na may magulang rin nag-aalala sa'yo kasi hindi naman katulad yan for example, hindi naman maghahanap yung magulang mo kung hindi ka mahal.
no? Dapat iniisip mo rin na meron kang magulang na nag-aantay sa'yo. And-explain namin if meron bang problem sa family, wala naman. Kasi baka mamaya meron naman ganong explanation na talagang kaya ayaw niyo umuwi dahil may problem sa family. Eh wala naman. Ano lang po talaga, gusto niyo lang daw po talagang magstay kay Sir Richard, which is sabi namin, mali po yun. Kasi meron siyang parents na nag-aantay talaga, dapat doon siya mag-stay. And dapat ang mag-oruga talaga sa is yung parents po niya. And aside from that, wala naman po siyang naranasan na sexual abuse. So parang tinanong namin, meron ka bang naramdaman or minolest siya ka ba or what? Ni Sir Richard, wala naman po. And sabi namin, magsabi siya ng totoo kasi ang barangay po namin, personally, willing to help po talaga and extend our hand po dito para at least matulungan kung ano ba yung sitwasyon ng bata since this is a minor po. And hope, very nice naman po yung pagsagot niya po sa amin. Sir, possible ba na since tumagal nga po ng 1 month, matagal-tagal na rin yun, baka naturuan or na-brainwash yung bata nung Richard? Actually, we asked naman po if the answer is being memorized. Parang hindi naman po kasi kinausap po talaga siya namin how many times po if tinuruan ka ba ni Sir Richard sa pagsagot or not. And hindi namin, hinahayaan namin siya magsalita talaga. And based doon sa pagsagot niya sa amin, wala naman pong nangyayaring parang memorization na ganito isasagot mo or what or anything. Nakikita naman namin, pero this intervention na po sa barangay, hindi naman po dito mag-stop lang po. Sabi nga po ng ating Bausi Desk Officer, we will tap the government agency like the CPUPGH, which is sa Manila po, para mag-undergo po ng counseling for the professional psychologists po. Sir, gaano po kahirap pag ganyang sitwasyon? Maapektuhan po ba talaga yung bata dun sa pagkuha ni Sir Richard? Actually, yes po. Kasi maapektuhan po talaga ang bata kasi iniisip niya, kahit sabihin natin hindi niya po iniisip, pero yung magulang nag-iisip na parang hindi naging mabuting magulang sila doon sa anak nila. So, sana iisipin niya na dapat wag niya nang gawin ulit. Oho. Magkakaroon po tayo ng settlement procedure dito after what the result of the decision po made by the mother po. So yung decision, sir, regarding dito kay Richard at Nico, bahala na po yung nanay? Yes po. Hindi po magko-control si barangay and we're going to respect what the decision is. Kasi final na po if the decision of the mother is final and we're going to respect that po decision. Ang sa akin lang po sana hindi niya na pinatagal yung bagay na ganito. Kasi siyempre, ayoko din naman sana na umabot sa ganyang bagay na ipapakulong ko sila ng ganun lang dahilan. Siyempre, nakita ko naman na okay naman yung anak ko, ligtas naman na nakauwi. So sana hindi na lang niya ulitin yung paulit-ulit niyang ginagawa sa akin. May plano pa po ba kayong magsampa ng kaso, ma'am? Kung i-clear niya yung sarili niya, si Richard, na wala siyang lumabas na lang siya. Na patunayan din niya na wala siya talagang ginawang masama sa anak ko. Ano yung nag-udyok sa'yo? Bakit gusto mo magstay doon kay Richard? Mamimiss ko lang po talaga siya. Masaya ka ba doon? Opo. Sa araw-araw, anong ginagawa mo dun sa bahay ni Richard? Wala po, kumakain tulog lang po. Hindi mo ba namimiss yung mama mo? Miss ko rin po. Ma'am, sorry kasi nagawa ko yun. Alalang-alala ako sa'yo kaya nga humingi na ako ng tulong kasi ayoko naman na habang buhay na kita hindi makikita sa ginawa ni Richard na tinatago-tago ka niya. Kaya nga, kahit magmukha na akong tanga sabihin nilang ng ibang tao na ganun-ganun, ginawa ko pa rin para maibalik ka sa akin. Wala akong pakialam kung ano sasabihin. Basta importante, makuha kita. Ate Tere, kung ano man yung nagawa namin ni Richard, sana, patawarin mo na lang kami, te. Tsaka gusto din naman namin maayos to. Ano pa kasi noon yung pang ginawa. Pero hindi naman ako masamang tao. Alam mo yun, Nico, di ba? Sobrang pag-uunawa ko sa inyo. Marunong naman ako magpatawad. Yung Diyos nga nagpapatawad, di ba? So ako pa kahit tao, hindi ko gawin na na magpatawad sa kapwa ko. Sana huwag nyo na akong ulitin yun. Yun lang ang hinihiling ko sa inyong dalawa.
sana si Richard, ipakita din niya na sincere din siya sa ginawa niya. Huwag niya na munang gugulin yung anak ko kahit kailan. Sana mapatawad mo kami, te. Kasi hindi naman namin sinasadya eh. Kasi gusto lang namin may bigay yung kung ano gusto ni Patrick eh. Kasi wala naman kami masamang intention doon sa bata. Richard, sana magbago ka na, Richard. Kung ano man yung wag mo nang gawin ulit para hindi rin ako nadadamay. Kasi alam ko sa sarili ko na inosente ako eh. Wala akong masamang intention sa bata. Sir Kim ng Barangay Secretary po ng Barangay Molino, gayon din po sa Bausi Officer natin na si Ma'am Felicitas. Maraming salamat po, sir. Agad po yung action po ninyo. Always welcome po. Gusto po kasi namin ma-feel po ng aming constituents na if they're going to seek po the assistance of the barangay, and 24/7 we will give po what is that po. Kahit ano pa pong situation yan, ang barangay po natin aarangkada po ora mismo. So, ma-feel po talaga nila, kasi ang tagline po ng Bacoor is, sa Bacoor at home ka dito, and sa Barangay Molino 3 at home ka rin po dito. Oh, yan ang gustong-gusto ni Idol Raffy. Action agad. Sir, on behalf of Idol Senator Raffy Tulfo, sir, saludo po kami sa inyo. Ma'am, saludo po kami sa inyo, ma'am. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka ilala. Pwede ho ba namin malaman, ma'am, ito hong personalidad na si Sir Richard, ito ho ba ay kamag-anak po ninyo? Hindi po, ma'am. Kumbaga, yung jowa po niya ang kamag-anak po ng asawa ko. Okay. Nung kayo ay nagharap po sa barangay, ano ho ang mga napag-usapan niyo doon? Sinabi ko po sa kanya na nalayuan niya na po yung anak ko, tapos huwag niya nang uulitin na kukunin yung anak ko. Nagpagawa po kami doon ng kasulatan na pag kinuha pa niya, automatic, makakasuhan na po siya at saka makukulong. Okay. Ano ho ba ang nangyari, ma'am? Bakit kinuha ang anak po ninyo? Yung niya po kasi doon, gusto daw niya makasama yung anak ko ng ilang linggo. Tapos nung pinagbigyan ko naman po siya na makasama yung anak ko kasi hindi ko naman po alam na kung saan po yung address po nila. Kaya kumbaga, sinaksakayan ko na lang po siya doon sa gusto niya. Nung time po na gusto ko nang iuwi yung anak ko, doon na po siya na ang dami niya ng alibay na, sige, hatid ko sa ganito. Siyempre ako naman po na-stress na po noon na pinapangakuan niya ni hatid hanggang sa hindi naman niya po inahatid. Okay. Klaro ko lang mo, si Richard at yung kamag-anak po ng iyong asawa na si Nico, ano ho ang relasyon nila sa isa't isa? Magjowa po sila. Okay, magjowa. Ngayon po, bakit nahihiram ang anak po ninyo? Kasi po nung time na nandito po sila noon, lagi po yung anak ko nandiyan sa kanila. Okay. Sabi ko, wag kang masyado sa bahay nila kasi nakakaya dun sa may-ari. Sabi ko, may bahay ka naman, dapat dito ka sa amin. Tapos malapit lang naman, mama, nandyan lang naman yung bahay. Tapos umuwi din naman dito yung anak ko, dito natutulog. Pero may time kasi na minsan na natutulog dito yung anak ko, tinatawag po nung Richard na, halika na anak, kain ka na. Sabi ko, ano ba, tulog naman yung anak ko, huwag mo naman gisingin. Sabi ko, may bahay naman niya na pwedeng pagkainan, ba't kasi pinupunta niyo pa doon sa bahay niyo? Sa tingin mo, ma'am, bakit hindi na binabalik sa'yo? Bakit marami ng alibay? Yun po yung dahilan na gusto daw po niya na ampunin yung anak ko. Sabi ko, hindi pwede kasi may tatay pa siya at buhay pa naman kami. Sa tingin ho ninyo, bakit napapalapit yung bata sa kanya? Meron ho bang naibibigay ang magkarelasyon na ito sa bata? About po siguro sa mga pagkain kasi pag bumibili po kasi sila ng pagkain para sa aso po nila, siyempre po nadadamay na po yung pangananghalian po nila. Tapos yung anak ko parang mas gusto niya po yung doon siya makikain kaysa po dito sa bahay. Kasi minsan po yung ulam namin is simple lang. Mga gulay. Yun po siguro ang niya, yung ayaw niya po ng mga gulay. Tapos yung kapitbahay po namin is masarap yung ulam. Kaya parang doon po siya na
So, bago kayo lumapit sa programa, ma'am, nai-report niyo ba ito sa PNP? Ay, yung ano po, yung mister ko, ang pumunta po dyan sa 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 Police ano, station. Sa police station po. Okay, para i-report na Opo. yung anak ninyo ay nawawala, Opo. hindi binabalik. Opo. Ano ang naramdaman mo, ma'am, nung nakuha mo ni anak mo? Sobrang saya po. Parang sabi ko, kung hindi pa ako nagpatulpo, so hindi ko ata makikita yung anak ko. Hello po, Sir Nico. Magandang hapon. Hello po. Good afternoon po, ma'am. Apo, meron ka rin po bang gustong sabihin? Ate Tere, ano man yung nagawa namin, Chard, ay pinasisisihan naman namin yun. Tsaka hindi rin naman namin sinasadya yun. Tsaka hindi na namin yun uulitin, sir. So ngayon po, sir, ano ang plano nyo na syempre naibalik na kay nanay? Magpapaalam na ba kayo kung sakaling hihiramin nyo uli? Ano po, ma'am? Siyempre po sa ngayon po, ma'am, at nangyari po, ma'am, siyempre ho, kahit pa paano ho, alam na din ako namin maulit yun, ma'am. Okay. Kayo ba, ma'am? Mapapatawad niyo po ba sila? Matagal ko naman po silang pinatawad kasi nung time naman po na nakikita ko yung anak ko sa kanila, ma'am, maganda naman po yung touring talaga nila, hindi naman nila yung tipo na inaabuso. Yun nga lang po na yung anak ko, minsan nakikita ko na bumibili sila ng soft drinks. Sabi ko, ano ba yan, utusan ka na ba dyan? Ginaganon ko yung anak ko. Sabi, si mama, hindi lang syempre kapitbahay naman. Hinayaan ko na lang po siya kasi malapit lang po. Pero yung ilayo po nila, yun po talaga hindi ako sang-ayon po sa sa nangyari. Kuya Nico, andito si Patrick, may message ka sa kanya. Kung Patrick, o kahit na kami dyan, sana mag-iingat ka lagi dyan. Basta lagi mong alalahanin yung mga sinasabi namin sa ni Kuya Richard mo. Magkikita pa naman tayo sa kalye. Message mo kay Kuya. Oo, kuya. Mag-ingat rin po kayong dalawa dyan. Ano ang may papangako mo kay Kuya? Mag-aaral po ako ng mabuti dito, kuya. Makapagtapos ka na rin. Okay. Maghanap ka na rin ng trabaho. Ingat po kayo palagi yan, kuya. Ano ang gusto mo sabihin kay Kuya Richard? Kuya, salamat kung inalagaan mo ko ng ilang taon. Mamimiss mo ba sila? Okay, sige Sir Nico, thank you so much po sa pagsagot sa call namin. Meron ka bang natutunan sa nangyari? Meron po. Anong natutunan mo? Hindi ko na po uulitin yun. Sa tingin mo, bakit hindi mo na uulitin? Mahirap ba malayo sa magulang? Opo. Okay. Na-miss mo rin ba si Papa? Opo. So, ayun po nanay, no? Masaya kami na kasama mo na yung anak mo dito sa Cagayan. So, mag-aaral ka na uli. Opo. Ano ang gusto mong kurso paglaki mo? Sundalo po. Sundalo, nako. Anong grade ka na ngayon? Magka-grade 9 po. Okay. Ano ang pangako mo kay mama ngayon? Hindi na po aalis. Hindi na po ako aalis dito. Nang walang paalam? Opo. Okay, mag-aaral ka mabuti. Opo. Okay, Nay, anong advice mo sa iyong anak? Patrick, kung ano man yung problema mo sa amin, sabihin mo naman, hindi yung basta-basta ka na lang aalis. Kung may tampo ka, pwede mo naman iparating sa akin na masama yung loob mo or kung ano man yung nagawa kong mali. Alam mo naman na wala naman akong ginawang mali sa'yo, di ba? Ang gusto ko lang naman makapag-aral kang mabuti, kung ano man yung pangarap mo, sisikapin naman namin na may din namin, may ibigay din namin yun sa'yo. Nagtatampo ka ba kay mama at papa? Hindi naman po. Nung araw na yon, may tampo ka ba sa kanila? Wala po. Okay. So gusto mo lang talaga pumunta lang din kay mama? Opo. Sir Rapi, nagpapasalamat po ako sa tulong po ninyo na nakuha ko na po yung anak ko at nakabalik na po kami dito sa Cagayan. Napagsunduan po namin nung Richard at saka yung Nico na hindi na nila uulitin yung ginawa nila. At saka pumirma din po sila dun sa kasunduan na pag inulit pa nila is makukulong na po sila. Saka thank you din po Sir Rapi, dun nakauwi po kami dito sa Cagayan. Salamat po dun sa pamasahe po na na binigay niyo po. Thank you po, Idol. Mag-aaral na po ako mabuti. Hindi ko na po iiwan sila, mama. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan. So para hindi ka na umalis sa bahay ni mama, kami nang bahala sa'yo, bibilan ka namin ng alaga mong rabbit. Okay ba sa'yo yan? Opo. So Idol Rafi, ito para tulong natin dito kay Patrick para may mapagkaabalaan siya. Ay mag-order tayo ng rabbit dito sa kanilang lugar. Dito kasi sa kanila sa Cagayan, sa Lalo Cagayan ay bihira yung nag-aalaga at nagtitinda ng rabbit.
So from Tuguegarao at o sa ibang bayan po dito sa Isabela at Cagayan, maghahanap tayo at ipapaship namin sa'yo. Excited ka? Opo. Ilan ang gusto mong alagaan? Kahit magpares lang po. Dalawa. Babae, lalaki? Opo. Okay, sige. Anong gusto mo? Maliit, malaki? Kahit yung medyo malaki na lang po. Sige. So mami, okay ka ba yon na mag-alaga siya ng rabbit? Sa akin po ma'am, okay po para hindi po siya maboring. Yun po yung inalagaan niya lang po niya para maging masaya na po siguro siya na matupad na din yung sabi niyang rabbit. Kaya okay lang po. Ano yung mga dati mong hayop na naalagaan? Aso po, tsaka kalapati. Bakit mo gusto ng rabbit? Saan mo nakita? Dun po sa tinitira namin ng Kuya Richard. Okay. Dahil si Kuya Richard, mayroon siyang alagang rabbit. Wala naman po, nakikita ko lang po dun sa sa may palengke nila po. Okay. Kaya parang gusto mo rin. Opo. Cute ba yung mga rabbit? Opo. Okay. Anong gusto mo sabihin kay Idol Rafi na bibilan ka ng rabbit? Sir, thank you po kung bibigyan niyo po ako ng ganun. Rabbit. Magiging happy ka ba? Opo. Very good. Sige, Idol, no, sagot na natin yung rabbit na alaga ni John Patrick para hindi na siya alis kay mama. Okay ba yun, ma'am? Opo. Thank you po Sir Rafi sa sa pagbigay po ng rabbit po sa anak ko. Sana po marami pa po kayo matulungan. Thank you po. God bless po. Rapid tool. Sir Rafi, andito na po yung rabbit. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Rafi.